ng nakakaalala. Ngayon po ay ika-4 ng buwan ng 14 ng buwan ng Disyembre, ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Tema ng taon, kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya. Tema ng buwan, puno ng pag-asa, sama-sama tayong maghintay at maghanda sa pagdating ng Panginoon. Ngayon po ay ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Nakakikita ang mga bulag, naglalakad ang mga pilay, nakaririnig ang mga bingi, at ang mabuting balita ay ipinangangaral sa mga dukha. Si Jesus ang ating pag-asa. Lumakad tayo ng may kagalakan na sinusundan ang yapak ng Panginoon. Sa liturya, ang linggong ito ay tinatawag na linggo ng Gaudete na ang kahulugan ay kagalakan dahil sa pagdating ng Mesiyas. Mula sa linggong ito, naroon na ang pananabik para sa pagdiriwang ng unang pagdating ng Panginoon, ang Pasko ng Pagsilang. Turo ng simbahan, minamahal na kabataan. Si Jesus ang ating pag-asa. Sinabi ni San Juan Pablo II, siya ang bumuhay ng pagnanasa ninyong makagawa ng dakila sa inyong buhay. Ang itatalaga ang sarili at ang lipunan upang gawin ang daigdig na mga makatao at nagtuturingan bilang magkakapatid. Patuloy kayong lumakad ng may kagalakan na sinusundan ang mga yapak ng manunubos at ibahagi ang inyong pag-aalab at pagsaksi sa pananampalataya sa lahat ng inyong nakasasalamuha. Isa pong pabatid, ang San Isidro Labrador Parish Ministry of Lectors and Commentators ay nag-aanyaya sa ating mga kaparokya na maging kabahagi ng aming ministry. Ito po ay isang natatanging pagkakataon upang pagyamanin ang inyong pananampalataya. Paunlarin ang kasanayan sa pagsasalita sa publiko o public speaking at maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa ating komunidad. Kaya't kung ikaw ay binyagang Katoliko, may edad na 16 na taong gulang pataas, may kakayahang bumasa ng maganda at malinaw, at higit sa lahat ay may lakas ng loob at pusong maglingkod, lika na at maglekom. Kung kayo po ay interesado, lumapit lamang sa ating Lekom booth sa may labas ng ating simbahan pagkatapos ng banal na misa para sa karagdagang detalye at mga katanungan. Halina po kayo at sama-sama tayong tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Maraming salamat po. Paanyaya sa pagiging miyembro, ang San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative ay malugod po na nag-aanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang Pre-Membership Education Seminar o PMES schedule ay ang mga sumusunod in person tuwing araw ng linggo mula alas 2 hanggang alas 4 sa second floor ng ating San Isidro Labrador Multipurpose Cooperative Building. Sa online via Zoom tuwing Sabado o sa araw na maaari po kayong makadalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng kooperatiba. Maraming salamat po.
paanyaya po ang simbang gabi sa mga chapels at dito sa ating parokya ay magsisimula sa ika-15 ng Disyembre, taong kasalukuyan, araw ng Lunes. SPPC Nazareno o Marcelo, 5 p.m. Santo Rosario at Santo Niño Chapels, 6 p.m. San Simon at Malinta Chapels, 7 p.m. Santo Cristo o Rincon at Parokya ng San Isidro Labrador, 8 p.m. Ang Misa de Gallo sa madaling araw sa ating parokya ay sa ganap na 4:30 ng umaga. Sa December 20, wala pong misa ng 7 p.m. sa ating parokya. Pagkus ay magiging 8 p.m. para sa simbang gabi. Sa December 21, Linggo, sa atin pong mga misa ay 4:30 a.m., 8:30 a.m., 10:30 a.m. at 4 p.m. Wala pong 6:30 ng umaga at 6 ng gabi. Sa Bisperas ng Pasko ay ang mga sumusunod na schedule. SPPC San Martin, 5 p.m. SPPC Menlo, 6 p.m. San Isidro Labrador Parish, 6 p.m. at 9 p.m. Ang panuluyan ay sa ganap na ika-7 ng gabi. Sa araw naman ng Pasko, sa December 25, ang banal na misa, 7 a.m., 9 a.m., at 5 p.m. Sa December 28, Linggo, kapistahan ng banal na mag-anak, regular mass na po tayo. December 31, Besperas ng Bagong Taon, ang San Simon, 6 p.m., ang parokya, banal na oras, 6:30 p.m., ang banal na misa, 8 ng gabi. Sa January 1, dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, ang banal na misa, 8 ng umaga at 5 ng hapon. Maraming salamat po. Karoon po tayo ng second collection.
Isama pa rin natin sa ating banal na misa ang sumusunod na pasasalamat. Pasasalamat nila Talania and Anover. Pasasalamat pa rin ng KFC o Knights of Columbus, Janine and J.R. Sarao and family, Tina Estornino, De Mesa family, Valencia family, Villamor family. Para pa rin sa pasasalamat ni na Tots and Babes Posadas at pamilya. Arsenia Solvan at pamilya. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Roberto, Ranelin, Florentino, Abelardo, Artemio, Señor, Salarias, Severo, Francisco Jr., Felicissima, Nercita, Dante, Apolinar, Constancia, Romeo, Julieta, Rodolfo, Rustico, Roseat, Ernesto, Generosa, Jody, Dandy, Betty, Rosie, Julie, Ramona, Seferino, Reynaldo, Leonardo, Leopoldo, Catalina, Margarita, Teodoro, Señor, Magdalena, Alberto, Teresa, Roberto, Father Oscar, Sor, Salvacion, Apolinario, Hilarion, Jose, Amado, Romeo, Sheila. At para rin sa pasasalamat nila Jelma and Boots Soriano and family, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Rogelio, Love, Ezekiel, Yuon, Pablito, Lani, Yu, Freddy, Heidi, Elena. At para rin sa kapayapaan ng kaluluwa nila Pedro, Cariñas, Señor, Amparo, Efren, George, Baby, Norberto, Adelaida, Donato, Felix, Jesus Ramos Sr., Jesus Ramos Jr., Osear, Delia, Lourdes, Maybel, Sid, Chay. At para sa special intention o natatanging kahilingan ni na Pathway for Faith, Stay, Good Health and Safety. Ligtas at maayos na paglalakbay nila Mr. Bonifacio Estain.
bilang pasimula ng ating banal na misa, magsitayo po ang lahat at makiisa po tayo sa pambungad na awit. Masaya nating ipaghandang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Gayon din naman, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias na mapapalitan ng tuwa at galak ang lungkot at dalamhati dahil sa pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang ulilang lupaing malao ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahihinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng papuri, pag-aarian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ang masang lagi, Panginoon. Panig sa napi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi
ang Diyos mo Siyon. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Sa ikalawang pagbasa, ibinibigay ni Apostol Santiago ang mga propetang nagtiyaga at nagtiis ng kahirapan sa paghihintay sa pagdating ng Panginoon bilang halimbawang dapat na tularan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan niyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghihinakitan mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang tadhadtan ang mga tuka ng aral. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya nagsugo si Juan ng kaniyang mga alagad at ipinatanong sa kaniya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanyang inyong narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukhang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan. Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinagdadalang mauna sa inyo.
ihahanda niya ang inyong daraanan. Inasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil kayo po'y magtataka, bakit sila nakapink? Kakampink ba sila? Alam niyo mga kapatid, nung sinuot ko po ito 2 years ago, ako po'y sinabihan na mayroon daw po akong ini-endorse ang isang partido. Ngunit alam niyo mga kapatid, kaya po kami nagsusuot ng ganito kada taon ay dahil nagbago po ang kulay ng ating liturhiya ngayong panahong ito. Na nakita nyo last week, nakasuot ang pangapari, pati na rin ang mga lay ministers ng color violet, a sign and symbol of repentance. Ngayon naman nakasuot po kami ng color pink, a sign and symbol of joy, na malapit ng isilang ang ating Panginoong Hesus. There is the shift in the season of Advent towards a season of rejoicing na pinapakita sa atin, malapit na pong magpasko. Kaya nga po makikita ninyo, naka-set up na po ang ating Belen sa gilid. Nawawala na lang yung nasa gitna sapagkat hindi pa po Pasko. Pero pinapakita sa atin, malapit na nating ipagdiwang ang Pasko. Makikita nyo po, nadadagdagan na ng mga Christmas lights, mga Christmas decors, at sa pagpasok po ninyo sa mga malls o sa mga establishments, makikita nyo po, malaking karatula nakalagay, Christmas sale. Malapit ng magpasko. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ang 3 linggo sa panahon ng Adbyento. Sa lengguwahe po ng simbahan, ang tawag po sa linggong ito ay Gaudete Sunday. Gaudete Sunday. Pwede po bang pakibati ang inyong katabi? Sige po, pakibati po. Happy Gaudete Sunday. Ang ibig sabihin po ng Gaudete ay galak. Kaya ang tawag po sa linggong ito ay linggo ng galak. Galak, bakit? Sapagkat malapit ng isilang ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Mapapansin din po natin ito sa ating ebanghelyong binasa na nalaman ni Juan Bautista na naroroon na si Jesus, nag-uumpisa na ng kanyang pagmimisyon na nagpapagaling ng may sakit, nagtuturo at nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagpapalayas sa mga demonyo sa mga inaalihan nito, na ang dating pinakahinihintay nilang tagapagligtas naroroon na para bagang nagkaroon sila ng saya, nagkaroon sila ng sense of fulfillment, sapagkat kay tagal-tagal nilang hinintay ang Mesiyas, ngayon naririyan na siya. Ito po yung maganda nating kunan bilang pagninilay. The sense of fulfillment. Come to imagine, hindi po ba, kapag ang isang tao fulfilled sa buhay, yung tipong wala ka nang iniintindi, wala ka nang iniisip, yung mga pangarap mo sa buhay natupad na, yung mga plano na gusto mo ay nagawa mo na, yung mga minimithi mo, yung mga ginugusto mo sa buhay ay nakuha mo na. Kaya para bagang fulfilled ka na relax ka na lang. Kumbagay parang hayahay ka sa buhay sapagkat yung mga plano, yung mga pangarap mo natupad na. Speaking of pangarap, minsan nga daw may isang magkasintahan, mag-boyfriend at mag-girlfriend na nag-uusap sa isa't isa. Nagtanong yung girlfriend, ang sabi ng girlfriend, "Oh babe, ano ba ang plano mo para sa ating dalawa?" At sumagot yung boyfriend. Sabi ng boyfriend, "Simple lang ang pangarap ko, makasama ka sa jeep." Sumimangot yung girlfriend sapagkat sabi niya sa kanyang boyfriend, "Yan lang ba ang pangarap mo sa ating dalawa? Ang tagal-tagal nating magkasama." At sabi ng boyfriend, "Patapusin mo kasi muna ako." Sabi ko, ang pangarap ko, makasama ka sa jeep. Tapos sasabihin ko, "Manong, bayad po, senior citizen, 2."
Nung narinig ito ng girlfriend, siya'y tuwang-tuwa sapagkat kilig na kilig siya na malaman na yun ang pangarap ng kanyang boyfriend. Pangarap na panghabang buhay magsasama. Pero speaking of fulfillment at pangarap, mga minamahal na kapatid, ito po ang pinapakita sa ating lahat na makakamtan natin ang tunay na fulfillment sa ating buhay kung natagpuan na nga natin si Kristo sa ating buhay. Makita natin, aanhin natin yung mga ari-arian, yung kayamanan, yung mga material na bagay, yung degree na pinagtapos mo, pero at the end of the day, parang may sense of longing ka pa rin. Pansinin po natin yung ilang mayayaman o karamihan sa mayayaman. Sila po'y hindi masaya. Kahit na sandamakmak ang pera nila, sandamakmak ang ari-arian, ay hindi sila masaya. Bakit? Sapagkat ang tunay na fulfillment matatagpuan kay Kristo lamang. Ngunit, pansinin po natin, kahit mahirap ka, masaya ka. Nairaraos mo ang bawat yugto ng iyong buhay. Gayon din sa Kapaskuhan, alam natin na mairaraos natin ito. Bakit? Sapagkat wala tayong nilalamangang tao. Namumuhay tayo ng tunay at totoo na may takot sa Diyos. Ito yung magandang makita natin. Kapag sinabing fulfillment, wala ang fulfillment sa mga material na bagay. Bagkus, ito'y nasa Panginoong Diyos na siyang tumatalima at gumagabay palagi sa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, magandang tanungin po natin ang ating mga sarili. Nakamta na nga ba natin ang fulfillment sa ating buhay? Tunay ba nating natagpuan si Kristo sa ating buhay, sa ating puso at isipan? Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako. O sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa amang maawain, halinang dumalangin habang matiyaga nating hinihintay ang pagdating ng Panginoon. Ating sambitin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang maipahayag natin ng sama-sama sa mga taong takot at nag-aagam-agam ang mga katagang lakasan ang inyong loob. Darating na ang Panginoon. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang kalungkutan at pagkalumbay ay mawala sa daigdig habang buong galak na kapayapaan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang yaong pinanghihinaan ng loob sa ating sambayanang Kristiyano ay makatagpo ng pag-asa sa pagkalinga na tinatanggap nila sa kapwa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga tinig na umaawit ng papuri sa Diyos sa pagtitipong ito ay hindi tumanggap ng paghatol ng Diyos dahil sa pagbubulong-bulungan laban sa iba. Dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao nating kapatid ay makarating sa Sion na umaawit ng kagalakan
Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pananalangin. Amang mapagmahal, bigyan kami ng lakas ng loob upang maipahayag sa daigdig ang kagalakan na dulot ng pagdating ni Jesucristo na aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asang mga pusong tapat. Sa namin na iyong dinig, lalakad kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, o bunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asang mga pusong tapat. Sa namin ay iyong dinig, kalang at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinaya na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas. Panangahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ang kaharian
Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin inang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sama tayo, manalangin natin, darating na ang Pasko. Panginoon, halina, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Masaya dapat ng Pasko. Kung bawat pamilya'y buo, kaya't dinalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, panalangin mo kami. Magsiupo muna po. Sumandali. Magkakaroon po tayo ngayon ng second collection. Ngayon po ay ating sasagawa ang second collection para sa mga retiradong pari o retired priest ng ating diocese. Ang koleksyon na ito ay upang patuloy nating masuportahan at maalagaan ang mga paring nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa simbahan. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. Isa pa rin pong paanyaya, ang simbang gabi sa mga chapels at dito sa ating parokya ay magsisimula sa 15 ng Disyembre, araw ng Lunes. Ang SPPC Nazareno o Marcelo ay 5 p.m.
Santo Rosario at Santo Niño Chapels ay 6 p.m. San Simon at Malinta Chapels, 7 p.m. Santo Cristo o Rincon at Parokya ng San Isidro Labrador, 8 p.m. Ang Misa de Gallo o sa madaling araw sa ating parokya ay sa ganap na 4:30 ng umaga sa December 20. Wala pong misa ng 7 p.m. sa ating parokya. Bagkus ay magiging 8 p.m. para sa simbang gabi. Sa December 21, araw ng linggo, ang atin pong mga misa ay 4:30 a.m., 8:30 a.m., 10:30 a.m. at 4 p.m. Wala pong 6:30 ng umaga at 6 ng gabi. Sa bisperas naman ng Pasko o December 24 ay ang mga sumusunod na schedule. Sa SPPC San Martin, 5 p.m. Sa SPPC ng Menlo, 6 p.m. Sa San Isidro Labrador Parish, 6 p.m. at 9 p.m. Ang panuluyan ay sa ganap na 7 p.m. Sa December 25, banal na misa, 7 a.m., 9 a.m. at 5 p.m. December 28, linggo, kapistahan ng banal na mag-anak. Regular mass po tayo. December 31, 2025, bisperas ng bagong taon. Ang San Simon, 6 p.m., ang parokya, banal na oras, 6:30 p.m., banal na misa, 8 ng gabi. Sa January 1, dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, banal na misa, 8 ng umaga at 5 ng hapon. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalay nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kabusta ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang Panginoon.